Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan 8, Matatag, Quarter 1, Week 3. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa sinaunang kabihasnan sa Mediteraneo, Minoan at ang Mycenaean. Layunin. Una, nasusuri ang kalagayang geographikal ng mga sinaunang kabihasnan sa Mediterano. Pangalawa, nasusuri ang mga naging ambag ng sinaunang kabihasnan sa Minoan at Mycenaean at ang epekto ng mga ito sa kasalukuyan. At pangatlo, natatalakay ang mga implikasyon ng mga paksang tatalakayin sa buhay ng mga mag-aaral. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Tayo ay magkakaroon ng mix and fix. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng salita. Gamitin ang hinandang clues para sa wastong sagot. Babasahin ko muna lahat ng tanong at pagkatapos ay sasagutin natin. Una, isang paarkong matabang lupa na mainam na taniman. Pangalawa, ipinagmamalaking bulubundukin sa India na nababalutan ng yelo. Pangatlo, tinawag din na ilog ng kapighatian sa China. Pang-apat, lupain sa pagitan ng dalawang ilog. At panglima, ang ilog na pinagsimulan ng kabihasnang India. Narito naman ang mga sagot. Ano nga ba ang kabihasnan? Ito ay nagmula sa salitang ugat na bihasa na ang kahulugan ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama sa pag-unlad ng kabihasnan ay ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. Karaniwan nang sa mga lambak ilog nagsimula ang mga kabihasnan sapagkat halos lahat ng pangangailangan ng mga tao upang maipagpatuloy ang kanilang buhay ay matatagpuan sa ilog. Ang Mediterano naman ay tinatawag ding Mediteraneo o Mediterania, ay isang dagat ng karagatang Atlantiko na halos natatakpan ng mga anyong lupa. Kabilang na dito ang Europa sa hilaga, Afrika sa timog, at Asya sa silangan. Ang dagat Mediterano ay nagsisilbing kanlungan ng sinaunang kabihasnang Minoan at Mycenaean. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Narito ang panuto. Maghanap ng pangkat na may 3 hanggang 5 miyembro at sagutin ang mga sumusunod na katanungan pagkatapos mapanood ang video tungkol sa Gresya. Ating talakayin ang heograpiya ng Greece. Bukas ang kanilang daungan para sa mga mangangalakal. Ito ay matatagpuan sa timog silangan ng Europa at sa Balkang Peninsula. Sila rin ay may 1,400 na pulo. 75% ng kalupaan ng Gresya ay kabundukan. Mabato, hiwa-hiwalay, mabundok at hindi patag ang lupain. Watak-watak rin ang lungsod or estado or city-state. Mabagal ang pagpasok ng teknolohiya. Ilan lamang ang naitatanim or kulang sa pagkain. Kabilang rin sa mga naging epekto ay natutong mangisda, maraming magandang daungan, malakas ang naging ugnayan sa mga karatig pook. Ang polis naman ay ang tawag sa mga unang pamayanan sa Greece na itinuturing na lungsod or estado or city-state sa kadahilan ng ito ay malalaya
may sariling pamahalaan ang bawat isa at ang pamumuhay ng mga tao ay nakasentro sa iisang lungsod. Ang Acropolis naman ay ang pinakamataas na lugar sa mga lungsod-estado kung saan itinayo ng mga Greek ang kanilang mga templo. Ang Agora naman ay isang bukas na lugar sa gitna ng lungsod kung saan maaaring magtinda o magtipon-tipon ang mga tao. Ang Athens at Sparta naman ay dalawang malakas na lungsod-estado na kalaunan ay naging tanyag sa Greece. Naging sentro ng kalakalan at kultura sa Greece ang Athens, samantalang ang Sparta naman ay sinakop ang mga karatig na rehiyon nito. Ang Athens ay demokratikong polis. Kabihas ng Minoan. Umusbong ang Minoan sa pulo ng Crete. Ang sentro ng Minoan ay Knossos. Magaling rin na mandaragat ang mga Minoan. Meron din silang mga armas na yari sa metal. Habang ang kanilang mga sports naman ay bull leaping at boxing. Ang mga Minoan ay nakatira sa bahay na yari sa laryo o bricks. Mahusay silang gumamit ng metal. Habang ang mga Mycenaean naman ay makapangyarihang pamilya, matatagpuan sa matataas na lugar at marunong silang magbasa at magsulat. Si Haring Agamemnon ng Mycenaean ay isang haring mandirigma. Noong 1100 BCE, ito ay ang Dark Age of Greece. Bumagsak ang ekonomiya ng Greece dahil pinabayaan ang kalakalan. Nalimutan din ng mga Griyeko ang paraan ng pagsulat. Noong 1300 BCE naman ay naglaban-laban ang mga makapangyarihan at ang mga Sea People ay parehong grupo na sumalakay sa Hittites. Noong 800 BCE naman ay nagsimulang makabangon ang mga Griyeko. Ginamit nila ang alpabeto ng Phoenician at lumaganap din ang paggamit ng bakal. Ang lipunan naman sa loob ng polis ay citizen with political rights, citizen without political rights, at slaves and foreigners. Narito ang ilang pamprosesong tanong. Una, gamit ang mga impormasyon mula sa napanood na video, ilarawan ang heograpiya ng Gresya. Pangalawa, ano ang karaniwang pamumuhay ng mga tao sa mga nabanggit na sinaunang kabihasnan? At pangatlo, isa-isahin ang mga naging epekto ng heograpiya ng Gresya sa pag-unlad ng kabihasnang ito. Mga bata, pagmasdan ang larawan. Mahalaga ang dagat Aegean sa Silangan, dagat Ionian sa Kanluran, at dagat Mediterranean sa timog dahil ang mga ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan at naging dahilan upang umunlad ang mga sinaunang kabihasnan ng bansa. Bagaman pinaghihiwalay ng mga likas na hangganan ang mga sinaunang Griego, hindi maikakaila na nagkaroon sila ng masidhing damdamin ng pagkakaisa at pagmamahal sa bansa dahil sa pinaniniwalaang nagmula sila sa iisang ninuno, si Helen. Bahagi din ng makulay na kultura ng Gresya ay ang kanilang paggamit ng iisang wika, pagkahilig at pagdaraos ng mga palaro sa bundok Olympus. Narito ang ilang pamprosesong tanong. Una, saan unang umusbong ang kabihasnan ng Gresya? Pangalawa, paano naging isang mahalagang salik ng pag-unlad ng kabihasnan ang mga dagat sa Gresya? Narito ang mga hangganan ng bansang Gresya. Sa Mediterranean Sea, sa timog, Aegean Sea sa silangan at Ionian Sea sa kanluran. Mediterranean Sea or sa timog. Ito ay isa sa mga dagat na bumubuo sa Dagat Atlantiko. Matatagpuan ito sa rehiyon na sumali sa timog ng Europa, kanlurang Asya at hilagang Afrika. Ito ay tinuturing na isang dagat na may napakalaking kahalagahan sa kasaysayan para sa buong sibilisasyong kanluranin, dahil ito ay isang lugar kung saan umunlad ang maraming kultura.
Ito ay tinuturing na pangalawang pinakamalaking dagat sa loob ng lupa sa planeta sa likod ng Caribbean. Aegean Sea or sa silangan ay isa sa mahalagang ruta ng transportasyon at kalakal para sa mga Greek. Ang dagat na ito ay nag-uugnay sa karamihan ng mga bahagi ng Greece. Ginamit ang dagat Aegean upang makapaglakbay at makakuha ng mga kalakal sapagkat ang Greece ay walang likas na yaman tulad ng timber, mahalagang mga metal, at magagamit na bukirin. Narito ang ilang mga pamprosesong tanong. Una, paano at saan nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan? Pangalawa, paano naging isang mahalagang salik ng pag-unlad ng kabihasnan ang mga nabanggit na dagat na nakapalibot sa Gresya? Narito naman ang isang gawain. Tayo ay magkakaroon ng spoken poetry. Narito ang mga panuto. Matapos ang talakayan sa mga kaugnay na paksa, sumulat ng isang spoken poetry na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kabihasnang Minoan o Mycenaean. Ang tula ay maaaring maisulat mula 2 hanggang 3 saknong. Bigyang pokus sa tula ang heograpiya, lokasyon, klima, lipunan at pamumuhay ng mga tao sa napiling kabihasnan. At matapos isulat ang tula, ay ilalahad sa harap ng klase. Ngayon naman ay gamitin ang Venn diagram sa paghahambing ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga dahilan ng pag-unlad at kung bumagsak ang kabihasnang Minoan at Mycenaean. Ngayon naman ay buuin ang usapan ng dalawang mag-aaral sa pamamagitan ng paglagay ng angkop na mga salita o pangungusap. Mga bata, ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Narito naman ang inyong takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa heograpiya ng kabihasnang Sparta at Athens. Bigyan fokus ang lokasyon, klima, lipunan at pamumuhay. Ang mga nasaliksik na impormasyon ay gagawan ng buod sa pamamagitan ng graphic organizer. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!